Hello? Hello po. Hi, magandang umaga sa Pilipinas. Ano pangalan? Alexis po. Alexis. Yan. Yes po. Alexis. Yes po. Alexis. Yan. Hi Alexis, magandang... nasa Pilipinas ka ba? Wala po. Nasa Saudi Arabia po. Nasa Kingdom of Saudi Arabia ka. Yes po. KSA. KSA. So, ano yung pinapa-download ko? Ha? Nakalimutan ko po yung ano niya. Talaga? Ang tagal kong Sorry po. Hindi mo alam? Hindi. Nanonood po ako ng live nyo kanina pero ngayon po kasi medyo magulo yung isip ko. Marami po kasing bumabother sa isip ko ngayon kaya dahil may mga paliwanag times hindi. Sagutin mo ako ano yung pinapadownload ko. nakalimutan ko. Ang dahil mong chika, gaganyan. Pwede mo na masabihin nakalimutan din, chichikahin mo pa ako. Sorry po, nakalimutan po. Padala? Padala up? Tama ba? Padala story. Okay po. Sige po. Happy Sige, let's start from the very beginning, ha? Alright. Yes. Asan ka ngayon, Alexis? Sa Saudi Arabia po. Overseas ka pala, Filipino worker ka pala. Alam mo na yung app na pinapadownload ko lang sa mga OFW. Yes po, alam ko na po siya pero hindi ko pa rin po siya na-download. Hindi ko pa po siya na-try kasi may mga apps po kasi dito sa Saudi Arabia na allowed sa ibang tinatanong ko lang kung alam mo! Hindi ko sinabi sa'yo ipaliwanag na... Ang dami sinasabi. Sorry po. Ulitin natin. Hello? Hello po. Anong pangalan? Alexis po. Alexis! Nasaan ka ngayon, Alexis? Saudi Arabia po. Saudi! So alam mo na yung pinapadownload ko sa mga OFWs? Yes po. Ano yon? Yung padala story po. Ayun! Ang galing! Apakagaling! Apakagaling. Ayan, padala story. So, hindi yung patinra i-download, no? Kasi hindi mo alam kung pwede o hindi pwede, no? So, kailan mo i-download? After po nitong live, i-check ko po siya kung pwede po. Okay, sige. Promise? Yes po, promise po. Promise yan, ha? Ipi-PM mo sa akin Yes, mamaya po. yung screenshot ng download mo doon sa fan page, ha? Yes po, yes po. Promise po yan. Sige. Okay, sige. Alright, sige. Alexis, maraming salamat. Bye! Bakit? Hello? Hello po. Ano ba? Ano ba? Po? Ano ba? Charot lang. Anyways, Alexis, ilang taon ka na sa Saudi, ma'am? Kwan po, bali 2 years na po ako nung May 15 and mag-e-exit na po ako this October. Pag sinabi mag-exit ka na sa October, uuwi ka na ng Pilipinas o lalabas ka lang? Kasi may ganun eh. Lalabas lang po, then lilipat po ng another employer. So, sa madaling sabi, may nahanap ka ng employer ngayon. Tama? Yes po, waiting na lang po siya sa pag-exit ko po dito, sa pagtapos ng kontrata ko. Okay. At least may nahanap ka na kaagad, no? Yes po. Sige. At, taga saan ka sa Pilipinas? Nueva Ecija po yung ano namin, province namin. May asawa ka na? Bali may single mom po, may 4 na anak and ngayon po meron pong pa long distance relationship. May 4 ka ng anak? Yes po. Ilang taon yung panganay mo?
Bali, 13 po. 16 years old po nung nagkaroon po. 16 years old po ako nung nagkaroon po ako ng first baby. Ang dami mo ng anak, no? Sa edad na 28, no? Yes po. Maaga kang pinatanda ng obligasyon, ano? Opo. Sige. Ano mapaglilingkod ko sa iyo, ma'am? Manghihingi rin po sana ako ng advice sa inyo kasi about po sa family problem ko, sa mga magulang ko, and then sa relatives ko po. Kasi dala nga po nung mga pagkakamali ko nung mga sa nakaraan po, hanggang ngayon po, ginagawa ko naman po yung alam kong best ko, pero hanggang ngayon po binibring up po nila yung nakaraan, kaya nahihirapan din po ako na mag-move forward sa buhay ko. Kahit alam ko naman po yung gagawin, kahit may plano na po ako, kumbaga ba po pag nauunahan po ako ng emosyonal, nawawala po ako dun sa plano ko na dapat po is yun yung ginagawa ko. Ano ba plano mo sa buhay? Kasi ang plano ko naman po talaga sa buhay is makapag residency po sa Canada. Ngayon, nakausap ko na rin po yung tito ko, inallowed po nila ako na tutulungan if ever man po na makakuha ako ng course na caregiver kasi yun po ang in demand ngayon sa Canada. Pero sa ngayon po, nandito po muna ako sa Saudi kasi dito ko po, pag balik ko po dito ko po planong mag-aral ng caregiving course while working po. Ang naging problema ko po nitong pag-uwi ko, Papa Jack, is yung father ko po, parang ramdam ko na mabigat yung loob niya na uuwi ako ng Pinas kasi mai-stack up po ko ng 4 to 5 months dyan kasi magre-reapply po ako. Kasi yung processing po kasi yung matagal eh. Hindi naman po ako pwedeng kunin ng new employer ko dito na pwede naman po yon yung local transfer. Kaso nga po, magkaka-conflict po dito sa aalisan kong employer. Ang mangyayari po kasi, baka ako po yung ipiting niya pag nalaman niya na doon ako lilipat. Kasi yung kapatid po nung bagong employer ko, kaibigan po ng amo ko ngayon. Yung father po ng amo ko is police. Ang kinakatakot po nung magiging new employer ko is gawan ako ng problema bago ako umalis sa kanila. Kaya ang best option po is mag-exit ako, tapos as of the day na nasa 1 week before ako dumating ng Pilipinas, ifo-forward na yung mga supporting papers para po release yung job order ko para pagdating ko po ng Pilipinas, magre-report na lang po ako dun sa same agency na in-applyan ko po nung pumunta ako dito. Yun po yung plano. For deployment ka na kaagad, parang ganon. Yes po. Okay. Kasi 2 years din po akong inantay nung magiging second employer ko ngayon. Okay. Ang naging kwan ko po kasi is may mga past issues. May past issues po ako sa family ko. Dala nga po ng katigasan ng ulo kasi 11 years old pa lang po ako. Broken family na po kami. Bali, sa amin pong 3 magkakapatid, ako lang po yung nag-iisang babae, pangalawa ako. Halos parang ako po yung nakasaksi lahat ng pagtatalo ng mga magulang ko. Nasaksihan ko yung maling nagawa ng tatay ko, kung bakit nasira yung relasyon nila ng mama ko. Nasaksihan ko rin po yung pagganti ng mama ko dun sa papa ko para po maipakita na nasaktan siya doon sa ginawa. Gumanti po. Parang ang nangyari po is talagang parehas po silang naging mataas yung pride nung time na yun. Kaya dumating din po sa point na nagrebelde po talaga ako. Which is, ngayon po, pinagsisisihan ko naman po talaga kasi wala naman po akong ibang hangad ngayon kundi makabawi sa
parents ko, mabigyan sila ng maayos na kahit hindi ko po maibigay lahat sa kanila, yung kumbaga ba yung alam ko po na maitutulong ko sa kanila is maibigay ko po yung full support ko sa kanila. Tapos yung pong mga anak ko, mapag-aral ko po. Tapos magkaroon din po ako ng sariling pamilya kasi ako po yung lumaki na malayo ang loob sa mga magulang, malayo ang loob sa kamag-anak. Kasi nga po, ang tingin nila sa akin, black sheep ng family kasi walang ginawang tamang desisyon, puro pagkakamali. Ilang beses ko rin pong tinry na magkaroon ng live-in partner pero wala rin po. Pinakamatagal lang pong relasyon ko is 4 years. Yun nga po yung sa huli kong kinasama, which is 2 po yung naging anak namin. And then, yun nga po, nung nagkaroon ako ng break na tinulungan ako nung pinsan ng tatay ko na i-refer po sa agency sa Manila para po mag-apply as a nail technician po, magtrabaho po sa salon dito sa abroad. Ginrab ko na po siya kasi at the age of 18 po, malinaw na po papadyak sa utak ko na gusto kong mag-work abroad. Parang doon ko po nakikita yung future ko na mas mabibigyan ko ng magandang buhay yung mga anak ko kasi tinry ko naman po sa Pilipinas. Kumikita rin naman po ako sa Pilipinas. Kaya lang po, ang hirap po is every time na try ko, ginagawa ko yung lahat ng makakaya ko para sa pamilya ko, para sa mga anak ko, is andun po yung pag umuwi ako sa amin, i-bring back po nila yung mga nakaraan ko na hindi naman nagtatrabaho yung ginagawa niyan sa Manila, sa ganitong lugar. Kasi sa Pilipinas po, sanay po talaga ako na malayo ang pinagtatrabahuhan sa lugar po nung mga magulang ko. Kasi ang iniiwasan ko nga po yung issue na every time na pagising ko sa umaga, halos ako na lang yung tampulan ng usapan ng mga kamag-anak namin kasi yung pong tirahan namin sa Nueva Ecija, magkakamag-anak po lahat doon. Kumbaga ba isang compound po kami roon. Kaya yun po yung iniiwasan ko kasi pag po ganun kasi yung nangyayari, kumbaga ba nilalamon po ko nung emosyon ko na nararanasan ko po na hindi ko, imbis na maliwanag po yung goal ko, kumbaga ba po nawawala ako sa align. Tapos nung nandito na po ako sa abroad, ang akala ko po magiging okay na kasi siyempre po makakapag-provide na po ako sa kanila. May papakita ko po sa magulang ko na kahit nagsisimula pa lang ako, makakapagbigay ako financially sa kanila sa mga bata. At kasi ngayon po, first timer po akong pumunta dito. First time ko po itong mag-abroad. Medyo maliit pa po yung sahod, hindi po kagaya ng iba. Pero sabi ko naman po sa kanila, tsaga-tsaga lang po. Humahanap naman po ako ng paraan, gumagawa ako ng paraan para mas mapalaki yung income ko. Hindi naman po ako nagsisettle for less. Pero sa ngayon po talaga, ang hinihingi ko po sa kanila, intindihin nila ako kasi hindi nga po ako makagalaw dito sa lugar ko ngayon kasi pag day off naman po, hindi naman po kami pinapayagang lumabas. Nandito lang po ako sa loob ng bahay kaya imbis po na yung day off ko is pwede akong maghanap ng extra income. Wala po akong nagagawang extra income kundi kausap ko po yung mga kaibigan ko, nagpo-post lang po ako sa page nila para po tulungan silang magtinda. Tapos pag po may mga bumibili, ayun, pinibigyan din po ko ng porsyento. Ginagawa ko naman po yung ano ko. Kaya nga lang po, nung sinabi ko nga po sa father ko na uuwi ako ngayon, need kong umuwi. Kasi ang mangyayari ka ako, dyan ako kukunin nung next employer ko. Kasi ang plano ko po talaga nung una, mag-extend pa po ng 1 year pero hindi na po dito. Maglo-local transfer po ako sa Riyadh, doon naman po sa kaibigan ko. Ang problema nga po doon sa lilipatan ko sa Riyadh, nagkaroon ng problema. Ang sabi po nung kaibigan ko, hindi na daw po ako makukuha. Kaya no choice po ako, kailangan ko pong mag-exit para po makapunta ng Alcobar. Ngayon po,
nung last time po na tumawag ako sa father ko, nakarinig po ako sa kanya ng, bakit kailangan mo pang umuwi? Hindi ka ba po pwedeng dyan na lang mag-asikaso? Pinaliwanag ko naman po sa kanya. Tapos tinanong po niya sa akin kung ilang months ako mag-i-stay sa Pilipinas. Sabi ko po sa kanya, around 4 to 5 months kasi yung processing talaga yung matagal. Kung ako lang po kahit 2 months, okay lang. Kaso yung processing nga po ng papers, yun yung matagal. Kasi ang iniisip din po kasi ng father ko, yung ka-long distance relationship ko, nandyan po sa Pilipinas. Ang kinakatakot, naintindihan ko naman po siya. Ang kinakatakot po niya is baka yung biglaan akong magpakasal, ganun. Sabi ko naman po sa kanila, sa ngayon kako, hindi ko pa iniisip yan. Bigyan nyo naman kako ng kahit konting tiwala lang na yung pagkakamali na ginawa ko nung nakaraan, hindi ko na uulitin. Kasi ang inaano ko po sa kanila is every time po na ako yung gumagawa ng decision sa sarili ko, opo, nandun po yung doubt. Alam ko yun. Kasi wala nga, dumating na nga po sa point na tinawag na nila akong black sheep ng family. Sa ngayon naman po, ang kuwan ko sa kanila, yung 2 years po ba na pag-stay ko dito sa abroad, nagpakatino ako dito, wala akong ginawang hindi maganda. Hindi pa po ba sapat sa kanila yon na paniwalaan ako? Kasi dito naman po sa abroad talagang wala. Dito po ako nagpakatino, dito ko po nakilala yung malakas at saka mahinang version ng sarili ko. Kasi ang hirap po pala dito. Ang hirap maging isang OFW sa totoo lang po. Kahit sabihin na skilled worker ka na, kahit sabihin na may titulo ka na, may diploma kang nag-apply dito, ang baba pa rin po ng tingin nila sa mga kagaya namin. Lalo na po yung mga, hindi ko naman po nila lahat, lalo na po yung mga ibang lokal dito. Grabe. Halos ang tingin din po nila sa amin walang pagkakaiba sa katulong. Tapos ang nangyari pa po is yung napuntahan kong amo, halos padyutihin kami ng 16 hours sa isang araw. Straight po yun, sa sasakyan na lang kami kakain. Halos hindi kami pauwiin. Yung first 3 months ko po dito, pinagtrabaho kami sa labas. Ginawa pa kaming katulong sa loob ng bahay, which is wala po sa kontrata namin. Hopefully naman po, yung agency na napuntahan ko is napakaswerte ko sa kanila. Hands-on naman po sila hanggang ngayon. Kaya yun na lang din po yung naging swerte ko, yung agency ko. Yun ang kinapitan ko kasi yung amo ko po, hindi po siya nasunod sa batas hanggang sa pagbibigay po sa amin ng porsyento. Imbis na 5% yung commission namin, ginawa niyang 3%. Yung sahod po namin, nasusunod naman po. Kaso yung overtime, yung unang taon po namin, halos di po niya binayaran yung overtime namin sa trabaho. Kung hindi ko lang po inilaban yung kontrata ko sa Kiwa, hindi po niya ibibigay. Kasi 1 year lang po yung nakalagay doon. Ang sabi ko po, hindi ko to i-renew kung hindi mo ibibigay lahat ng karapatan namin. Ipapapolo kita, sabi ko. Yun po. Nakipag-settle po siya, and nung time po kasi na yun, inisip ko rin po yung mga bata, kung magmamatigas ako yung mas kawawa. Kasi siya may pera, siya kaya niyang kumuha ng ibang trabahador. Ako ano yung dadatnan ko sa Pilipinas, kawawa yung mga anak ko. Kaya mas minabuti ko na rin po na tinanggap yung offer na yun para rin po matapos yung 2 years contract ko dito. Ngayon po, ang naging ano ko po is yung pag-uwi ko. Gusto ko lang po sana na matanggap nila kung ano yung decision ko ngayon, kasi hindi naman po forever na nakasandal ako sa kanila. Hindi naman din po forever na nandyan sila para sa akin. Kailangan ko rin po talaga na gumawa ng sarili kong pamilya, kasi sa loob po ng 2 taon ko dito sa abroad,
naranasan ko po sa sarili kong pamilya na saka lang po nila ako tatawagan pag 1 week before yung sahod ko. Pag po wala akong sahod, kamustahin nila ako. Hirap pa po sila. Longing po ako sa suporta nila. Akala ko po yung mga napapanood ko dati sa TV na nararanasan ng mga OFW na tsaka lang tatawagan ng pamilya pag kailangan ng pera. Ang akala ko po, hindi ko po mararanasan yun. Pero sa totoo lang po, isa po ko sa nakaranas nun hanggang ngayon. Papadala ko lang po sa kanila nung nakapagpadala na ako ng pera. Until now, wala. Kaya kung minsan po, pag may free time ako na lang po yung tumatawag sa kanila. Kung minsan po, hindi ko rin po sila makausap kahit po tumatawag ako. Kung minsan, di po nila sinasagot. Naintindihan ko naman po na busy sila. Pero ang dami po kasi nilang na-miss sa buhay ko dito nung nandito ko sa abroad. Dumating ako sa punto na 6 na buwan na nagtatrabaho ako na may sakit ako. Pinipilit ko kasi kung hindi ako magtatrabaho, wala akong maipapadala sa kanila. Ang tanging naging sandalan ko lang po nun is yung karelasyon ko ngayon. Siya po yung nakakita lahat nakaalam lahat ng hirap ko dito sa abroad. Siya po yung naging sandalan ko nung mga panahon na hinahanap ko po yung aruga ng magulang. Sa akin naman po, wala akong galit sa kanila kasi alam ko naman po yung pagkakamali ginawa ko. Ilang beses ko pong dinisappoint sila. Kaya lang po, ang gusto ko lang po sana is malaman kung ano po yung worst ko sa kanila kasi parang ang pinapamukha nila sa akin pag wala akong pera, wala akong silbi sa kanila. Sa father ko po kasi ang naging issue ng hiwalayan nila is yung father ko po kasi is lulong siya sa illegal drugs. Kaya yung mother ko po, ang nangyari din po, nagloko sa pamilya, naghanap ng kalinga sa iba. Hanggang sa dumating po sa point na ako po yung nakakakita ng away nila nung naghiwalay sila, nung mga bata pa po kami. Naging pagpupunta po ako sa father ko, ang sinisisi po niya, palaging bukang bibig niya, yung mother ko yung may kasalanan kung bakit nasira yung pamilya namin. Pag naman po pumunta ako sa mother ko, yung father ko naman po ang sinisisi niya kung bakit nasira yung pamilya namin. Ang gulo-gulo po lahat. Kaya yung pagkabata ko po talaga, halos wala po akong alaala na masaya. Although meron, pero mas lamang po yung puro sakit, puro sama ng loob. Kaya kahit din po yung 2 kapatid ko ngayon nagbuhat po nung nag-abroad ako, halos sa akin na po nila pina-shoulder lahat. Hindi na po sila yung panganay ko pong kapatid, hindi na po nagbibigay sa father ko. Halos yung sinasahod po niya is nauuwi na lang din po sa pagsusugal sa scatter. Kaya ang hirap-hirap po. Ang hirap-hirap po na kahit ayoko pong umuwi, wala po akong magawa kasi stuck na po ako dito sa trabaho ko ngayon. Hindi po ako nag-grow dito. Yung mundo ko, limitado lang po yung galaw ko dito. Kaya sabi ko, mag-uwi ko, kailangan ko po silang makausap para may open up ko po sa kanila yung matagal na kinikimkim ko po dito sa loob ko kasi hindi po ako, kahit gustuhin ko po na mag-move forward sa buhay, nandun po yung nandun pa rin po yung bigat eh. Hindi po ako makausad-usad, parang
kailangan ko pong i-release yung nararamdaman ko na yun para na lang din po malaman nila kung ano talaga. Kasi ang feeling po kasi nila sa lahat ng pinagdaanan ko na yun, kinaya ko lahat kahit wala sila eh. Kaya ngayon po ang nangyayari, kahit hindi nila ako kumustahin, parang okay lang sa kanila. Lagi po nilang bukang bibig. Iyakin lang yung anak ko na yan, pero kaya niya lahat. Pero ang hindi po nila in-invalidate po nila yung pili ko na hindi po palagi malakas ako. Hindi po palagi na kaya ko i-resolve mag-isa yung problema ko. Kaya nagawa ko rin po yung naghanap ng kalinga sa iba. Kaya umabot din po ako sa point na 3 beses po akong nakipag-live-in, pero yung mga lalaking pinili ko po na pagkatiwalaan sa buhay ko, wala din po. Bandang huli, niloko lang din po ako. Kaparehas lang din po pala ng bisyo ng tatay ko, kaya hindi ko po kinaya. Dumating din po sa punto na naging bastard wife ako. Kaya mas pinabuti ko po munang lumayo ng Pilipinas para kahit pa paano mapahinga ko yung sarili ko sa mga ganyang bagay. Tatanong ko lang po sana kung may pag-asa pa po ba yung family namin na maisalba. Kung ano po yung mas magandang gawin pag-uwi ko sa Pilipinas para masabi ko po sa kanila ng maayos yung saloobin ko. Kasi gusto ko na rin pong mawala tong nararamdaman na to para po mas makamove forward ako sa future ng mga anak ko. Hello po. Andito ako, Alexis. Nakakapit lang ako kasi baka masinghot mo ako eh. Mala- Malapit mo na ako masinghot eh. Sisinghutin mo na ba ako? Hindi po. Akala ko. Hindi, pinapatawa lang kita. Ayan. Ano ba tanong mo? Tatanong ko lang po sana kung mangingi lang po sana ako ng payo sa inyo about po dun sa naging issue ko sa family ko, pati po sa mga relatives ko, na kung mas okay na i-open up ko sa kanila kasi takot po kung mag-open up sa kanila eh. Kasi ang lagi po nila sinasabi pag open up ako, naglalabas ako ng sama ng loob sa kanila. Ang lagi po nilang sumbat sa akin, ginawa mo yan, kasalanan mo yan, pinili mo yung ganyan, wala kaming magagawa. Ang hinahanap ko lang naman po is yung kahit konti lang po, kahit konting kalinga, makaramdam ako sa kanila. Kasi sa ngayon po, ang nasasandalan ko lang po is yung 6 na kaibigan ko na 12 years ko na pong mga kaibigan yun. Pero sila po may mga sarili-sarili na silang pamilya. Ako lang po yung ganito yung sitwasyon sa kanila. Tapos ako po yung pinakabata sa kanila, kaya itinuring na rin po nila akong bunso sa samahan. Kasi 7 lang po talaga. Bali 6 lang po. Pang 7 po ako dun sa circle of friends na meron ako kasi nahihirapan po akong magtiwala eh sa dami ng pinagdaanan ko. Tapos yun nga po yung karelasyon ko ngayon, yun pa rin po yung isang inaalala ng papa ko na baka pag-uwi ko doon is magpakasal kami, mag-settle kami. May jowa ka ngayon. Meron po. 1 year, 8 months na po kami. Nagkita na kayo niyan? Bali siya, di pa po. Yun lang. Ay. Nag-video call kayo? Opo, madalas po. Nagsasabi ka sa kanya ng mukha mo. Ganon. Ganon.
Nagaganong kayo pag nag-usap kayo? Oh, Hindi naman. baba Hindi mo. naman po. Ganon. Tapos Yung hindi naman po yung literal na muwa-muwa. Yung parang ikikis lang po yung screen gano'n ng phone. Pero yung I got you from the chandelier, the chandelier. Charot. Eh di ang lagkit ng screen ng phone mo, no? May lipstick, no? hindi naman po literal na ididikit. Yung kumbaga ba ilalapit lang po. Hindi naman po talagang Parang ika-close up lang yung uso. yes po. Sweet. Kinikilig ka pag ganon. Nung una po, pero nung nagtagal-tagal po, parang normal na pong ginagawa Sabagay. namin. Eh di pa nagkita kayo sa Pilipinas, di magkikiss kayo. Ha? Opo. Matagal? Hindi naman po siguro. Baka saglit lang. Ano. Depende po. Kaya pinapatawa lang kita. Ano? Oh, inaaliw lang kita. Asan yung mga anak mo ngayon? Yung panganay ko po, nasa papa ko. Yung dalawang babae ko po, nasa mama ko. And yung pangalawa ko po, nandun po sa tatay niya. Iwahiwalay po sila. Okay. Okay, makinig ka may sabihin ako kasi, ha? Yes po. Okay. I think your mindset, Alexis, na. Huwag kang umiyak. Wala nakakayak dito. Opo. Your mindset is a very dangerous mindset. Your relatives are not wrong when they remind you that you failed a lot of times. Opo. Hindi sila mali. No? Huwag mong i-require sa kanila na sabihan kanila ng papuri kung ang nakita nila sa mahabang panahon ay yung kaharutan mo. Yun yung katotohanan ng buhay dito. May pinanggagalingan sila. Opo. So wag mo silang i-require na purihin ka nila kung ang nakita nila sa iyo ay yung mga sinabitan mo sa buhay. Opo. On the other hand, hindi rin naman para magpa-apekto ka sa kanila dahil hindi naman sila ang bumubuhay sa iyo. Kasi anong nangyayari? Makinig ka muna. Anong nangyayari ngayon? Nag-ano ka eh. Ganito. I-real talking kita, Alexis, ha? Sige, okay lang po. Nagpapabebe ka kasi. No, nagbabalat sibuyas ka. 4 anak mo. 4 ang anak mo. Yung 4 na anak mo, 3 doon ang obligasyon mo. Kasi yung isa nasa tatay naman, di ba? Opo. 3 doon ang nakaatang sa'yo. Hindi ko alam kung bakit ikaw yon, bakit yung mga tatay nila walang ambag, pero that's your situation right now. Di ba? Kung yung mga taong nasa... Wait lang po. Yes, ma'am. About po kasi dyan, kasi yung father po nila is, yung una po ngayon, may sarili na pong pamilya, and then yung last po na kinasama ko, may settlement po kami na magbibigay po siya ng magbibigay po siya ng allowance, which is hihiramin din po niya yung mga bata. Hindi niya ginagawa. Ang naging problema po, hindi po niya ginagawa. Okay, now let's stop. Hindi na problema dito. Okay. Regardless of what you tell me, yung mga tao sa Pilipinas ang sumasalo ng pagiging nanay mo kasi you need to work abroad. Yung nanay mo ang sumasalo ng pagiging nanay mo sa 2 anak mo. Yung tatay mo ang sumasalo ng pagiging nanay mo doon sa isa mong anak. Opo, Panganay mo. panganay ko po. So kung meron silang comment, no? Kung meron silang comment
Dahil pabor itong ginagawa. Hindi nila obligasyon yan eh. Opo. Pabor, kung if they have comments, kasi ginagawa ka lang ng pabor, hindi para magdrama ka, Alexis. Opo. Hindi mo pwede sabihin sa kulang pa ba yung 2 taon? Hindi. Kulang yon. Kasi they're doing you a favor. Look, sumabit ka sa buhay. Yan yung katotohanan. Kung natuto ka na sa buhay, congratulations. Nakita na ng tatay mo ito. May jowa ka na naman na nakilala mo online. Eto ka na naman. Mali ba yung tatay mo? Nakabahan na baka mamay mabuntis ka na naman? May pinanggagalingan siya. Kaya tama o mali siya. That is for you to prove him wrong. Pero hindi para magpa-offend ka. Hindi, no. Marami kang ginawang sinabitan sa buhay. And if the people around you, wala silang gaanong kumpiyansa sa'yo, tanggapin mo yun kasi ginawa mo yun eh. So wag mong iyakan. Prove them wrong. Tsaka sinasabi mo kanina na, dahil po sa mga comment nila, nadidiskaril po ako. Bakit? Anong drama yan? Nakadepende sa comment ng ibang tao kung magkasaksid ka sa buhay? Ha? Magdadrama ka dahil kinokomentan ka nilang dahil yung mga ibang kamag-anak mo kinokomentan kanila ng mga bagay na walang itutulong sa'yo, magdadrama ka? Grabe po kasi kinokomentan nila ako kaya po nawawala ako sa diskarte. Bakit? Ano yun? Ha? Hahayaan mo na yung comment nila ang magdikta ng takbo ng buhay mo. Look, 2 taon ka pala nasa abroad. Kung pinili mo ito, natutuwa ako sa'yo kasi, alam mo, Alex, natutuwa ako sa'yo kasi, alam mo yung gusto mong gawin. Ano ang unang gustong gawin ni Alexis? Tapusin yung kontrata, umuwi ng Pilipinas, nakikinig ako sa'yo eh. Mga barely half a year, babalik ka ng Saudi Arabia, ibang amo. Pagkatapos pagbalik mo diyan, mag-aaral ka ng caregiving, pupunta ka ng Canada. Nakikinig ako na maayos. Tama yun. Nakita ko yung plano mo, di ba? Opo. So dahil may nagko-comment sa'yo ng mga taong walang tiwala at nakita nila yung pagkakamali mo, sila ba yung magdidikta ng takbo ng buhay mo? Ganun ba yun? Hindi po. O tigilan mo yan. Tama po kayo. Bakit nagpapapekto sa mga yan? Yung tatay mo, may pinanggagalingan siya kung bakit niya sinabi yun. Tama mali? Opo, naiintindihan ko naman. Inaano ko naman po lahat ng pagkakamali ko. Oo, pero wag ka magdrama. Tataga mo yung loob mo kasing, look, Alexis, that is the price for having done so many miscalculations in life. Tawagin natin miscalculations na para hindi mabigat, no? Yan yun. Binuo mo yung reputasyon na hindi mo gaanong ginagamit yung utak mo at matres ang ginamit mo. Naiiwan sa kanila yun eh. Nagsadrama ka ngayon, eto ka na naman, jumawa ka na naman online. Kahit ako kinakabahan para sa'yo. Kahit ako. Nagsadrama ka, kinukunan ko na lang po ng lakas ng loob yung karelasyon ko ngayon. Hindi mo kilala yan, online pa lang yan. May comment talaga yung nanay mo sa'yo. May comment talaga yung tatay mo sa'yo kasi sila nag-aalaga ng anak mo. Aba, laging wala silang comment sa'yo? Alam mo kung ano pinaka nakakatakot dito? Gusto mo sabihin ko sa'yo? Sige po. Ang pinaka nakakatakot dito ay masyado kang fertile. Ha? Yan yung mabubuntis ka na naman, ha? Tungkol naman po dyan, nag-usap naman na po kami nung kasi pag uwi ko din po sa Pilipinas, kung magtatagal po ako doon na 4 to 5 months,
nakausap ko na din po yung tita ko na tumulong sa akin. Tutulungan din po niya ako sa Manila para po makapasok po doon sa pinagtrabahuhan niya na 5-star hotel. Hindi- And doon din Hindi po. yun ang inaano ko. Baka mabuntis ka na naman. And po, about po dyan, 2 months po bago po ako umuwi, dito pa lang po, pag iinom na po ako ng contraceptives and then pag uwi ko po ng Pilipinas, Stop! O, kita mo nakaplano. Yun ang point ko eh. Di ba? Yun ang point ko. Alam mo ganito, ano? opo, Alam mo, Alexis, makinig ka. May papansinin lang ako. Hindi ko lang mag-agree ka sa akin. sige po. Sige Girls, listen up. Hindi dahil 4 na anak mo, dapat give away na yung kifi mo. Hindi pa pwedeng bago ka magpatanggal ng panty, paligawin mo na maayos sa'yo. 4 anak mo eh. Bago mo bigay sarili mo, hindi ba dapat kailangan niya patunayan that he can be there for your 4 kids? Di ba pwede yun? Dapat ba, nakikita kayo, magtatali kayo agad kasi may pills ka na sa katawan? Yun ang mindset mo eh. Bakit yun ang mindset mo? Hindi ba dapat pag uwi mo, bago magtanggal ng panty, hindi ba dapat patunayan niya sa'yo na kaya niyang that he can be there for you and your 4 kids kasi package deal ka eh. Opo. Pero ang utak mo, 2 months po bago umuwi ng Pilipinas, magpipils na ako para masarap po. Bakit ganon ang mindset? Bakit ganon? Hindi ko nagigets. Tinan mo yung utak na meron ka tapos nagkasama-samaan ka ng loob na iniisip ng tatay mo baka mamaya mag-asawa ka bigla. Tinan mo yan. Tinan mo yung mindset mo. Tama ba yung mindset mo? Hindi po. Exactly. Alexis, buti sana ko hindi ka buntisin. Hindi ka pa nadadala, apat na. Ang anak mo, 3 na sinabita mo dyan kasi yung 2 magkapatid. Tama? Opo. Tignan nyo, nakikinig ako mabuti. Pinakinggan kita na maayos. Ano ba feeling mo dahil 4 na anak mo, hindi ka na mag-inarte? Wala ka bang natutunan sa lahat ng pinagdaanan mo? Sa lahat ng kinadapaan mo sa buhay? Wala kang natutunan. Meron naman po. Give away ka na naman sa lalaki na meet mo online? Ano ka ba? Yung mindset mo. Tapos nagagalit sa tatay mo kasi yung tingin niya sa'yo ganyan. Eh, ikaw mismo inaamin mo eh. Look, ganito. Makinig ka, Alex ha. Okay po. Pupunta ka pa ng Canada. Opo. Pupunta ka pa ng ang daming Canadian doon. Ang trabaho ng jowa mo? Tatrabaho po siya ngayon sa janitorial services po. Okay, wala masama. Malinis sa trabaho. Opo. Anong plano niya sa mga anak mo? Ang plano po namin, pag umuwi po ako doon, bali kasi po ang magiging uwi ko is October. May pasok pa po noon. Sa Manila din po ako mag-i-stay noon kasi doon nga rin po ako magtatrabaho. By December po, pag po nag-sem break sila, kukunin po namin doon sa Manila. And then, para din po makasama din daw po niya yung mga anak ko. Yun po yung gusto niya. Para naman po makilala niya yung mga bata. Ililive-in mo Until agad po- yung anak mo sa isang lalaking never nila nakasama sa buong buhay? Nag-iisip ka ba? Nag-iisip ka ba?
Tama ba yung desisyon mo sa buhay, Alexis? Ha? Tama ba yung desisyon mo sa buhay? Siguro po mali. Ililive-in mo agad na hindi mo nga kilala itong lalaking to. Ano sa palagay mo? Kilala mo na yan dahil sa online relasyon ninyo? My God, Alexis, you have not learned a thing or two. So magdadrama ka, wala ka bang tiwala yung mga tao sa paligid ko. Eh malamang ka na mo yung kagalawan mo. Pupunta ka pa ng Canada. Alexis, Opo. pupunta ka pa ng Canada. Ang ganda ng plano mo sa buhay. Alam mo ang problema sa'yo? Hindi mo alam kung kailan yung puso papairalin, kailan yung utak mo. Nga po eh. Walang masama magmahal. Okay yan. I'm all for that. But this time may goal ka eh. Pumunta ng Canada eh. Uuwi ka ng Pilipinas, jowa, tupagin mo. Alam mo kung ano malungkot dito? Gusto mo sabihin ko sa'yo? Sige. Ang malungkot dito, ang number one na plan mo ay naka-align sa jowa mo at hindi sa mga anak mo. Diyan ako nababad trip. Bakit ang priority ng pag-uwi mo, yung jowa mo, hindi yung mga anak mo? Kaya naiinis tatay mo eh. Bakit? Ha? Sagutin mo ako. Siguro nga po mali ako dun. Bakit ikaw mag-a-adjust sa jowa mo? Kaya ka naghanap ng pagkatrabawan sa Maynila kasi nandyan yung jowa mo. Baka pa pwedeng anak naman muna, anak ng tokwa naman Alexis, di ba po? Aalis ka. Kalahating taong ka lang sa Pilipinas. Yung jowa mo yung priority ng anak ng tokwa talagang buhay ito. Sa way po kasi ng trabaho ko, mas maganda po kasi ang sahod sa Manila. Tapos pag po nag-apply ako, No. Nagigets ko yung sinasabi mo. That's an economic question. I get that. Opo. 6 months ka lang. The longest time, 6 months ka lang nasa Maynila. 6 months lang. After nyan, mawawala ka ng 2 taon. Tama? Opo. After ng 2 taon, pwede ka mag-exit rekta Canada. Tama mali? Pwede po. Ibig sabihin, Once naman. pwedeng 5 taon mong hindi makakasama yung mga anak mo. Yung lalaki na kilala mo online, doon nakadepende yung buhay mo pag uwi mo dito ng kalahating taon. Nag-iisip ka ba? Tama ba yung ginagawa mo sa mga anak mo? Anak ng Alexis, may anak ka. 4 yan. Alam mo, ikakasama ng loob nila yan. Sa iyo. Intindihan ko, you are a hard worker. I Kaya po get that. nangingi din po ako ng advice sa inyo kasi naguguluhan nga din po ako this time. Kung Hayaan mong yung boyfriend mo ang mag-adjust sa buhay mo, umuwi ka dahil nanay ka. Opo. Sige po. Makinig ka, may Susundin ko po yung advice niyo. may sabihin ako sa'yo, ha? Sige. Okay. Gusto kong papakinggan mo ako ng bukas ang puso mo at isip mo. Ready? Opo. Tatanggapin ko po kung ano po sasabihin niyo. You are 28 years old.
You are 28 years old. You have plenty of time para itama ang lahat ng pagkakamali mo. Bata ka pa. You have time and you have dreams. Ulitin ko ha. You have time and you have dreams. And there's a very, very good chance that you can make your dreams come true. No? There's a very, very big chance that you can make your dreams come true. O pwede ba, Alexis, huwag ka munang gumawa ng kahit ano para yung pangarap mo na mapunta sa Canada at maahon mo sa yung mga anak mo, di ba yung may ahon mo sa hirap. Kasi bata ka pa, may time eh. Ang ganda nito eh. Di ba? May pangarap ka at may time ka. Yes. Maaga mo naisip to, pwede mo wag ka munang gumawa ng kahit ano para masabotahe yun. Pwede ba yun? Ha? Pwede po alang-alang po sa mga anak. Exactly. Kasi sila lang po yung meron ako. Kanina, jowa. Hindi mo binabanggit yung anak mo eh. Alam mo ang binanggit mo? Yung 6 mong katrabaho at yung jowa mo. Oh, tama ako mali? Opo. Kita mo? You are a mother of 4. Nakakalimutan mo yan. Alexis, ibang circumstances mo sa ibang 28 years old. Nanay ka, may obligasyon ka. Opo. Intindihan ko na may mga tatay ang mga yan, ibang usapin yan. Diba? Ganun talaga. Pumili ka na lalaking walang kwenta eh. Di hirap na hirap ng obligay niya mga ano na yan, mga pabigat sa lipunan ng mga yan. Magpangako ka sa akin. Yung pag-uwi mo dito, dapat ang sentro niyan, yung mga anak mo. Matagal mo silang hindi makakasama. Matagal mo na, 2 taon mo na silang hindi nakasama, parang hindi ka excited makasama sila. Pangako ko po pag-uwi ko, paglapag ko sa air po ng Naiya, didiretso. Ha? Pangako ko po yan sa inyo. Pangako ko po pag-uwi ko po, paglapag ko sa Ninoy Aquino International Airport po. Didiretso po ako pauwi sa mga anak ko. Dapat. Pangako ko po yan sa inyo. Promise. Maraming salamat po kasi binuksan niyo po yung isip ko kasi sa totoo lang po, gusto ko lang naman po ng totoong kausap na itatama yung mga pagkakamali ko kasi sa edad ko na po na to, ang dami kong nakausap pero yung kagaya niyo po na sasabihin yung talagang kailangan kong marinig, yun po yung tao na hinahanap ko na magtatama sa mga pagkakamali ko kasi nga po nahihirapan akong mag-open up sa mga magulang ko dahil na rin po sa dami ng pagkakamali ko sa kanila. Handa ko naman pong tanggapin yung mga pagkakamali na yun kasi inaamin ko marami rin po akong nagawang maling desisyon sa buhay ko. Kaya mas pinili ko pong lumayo para mas maiayos ko po yung sarili ko at maipakita ko po sa kanila na kahit papano, kaya ko po. Hello po. Mm. Okay? At least po ngayon. Opo. Maraming salamat. Good luck sa'yo ha. Okay Kung po. hindi man sa Canada, siguro sa ibang lugar. Pero, alam mo, isang bagay kinatutuwaan ko dito, no? Meron kang sigasig. Tsaka, huwag mo nang pansinin yung comment ng iba. Ano ka ba? One day, one day, pagka nakamit mo yung gusto mo, marirealize mo na wala palang silbi yung mga negative na comment ng ibang tao. No? Opo.
Mm. Maraming salamat po. Huwag ka na malandi ha. Buntising ka pa naman. Hindi, Opo. totoo, hindi biro yun. Alam mong buntising ka, tama? Opo. Maglulukuhan mo tayo, 4 o 28. Huwag ka anong galingan, ha? Mamaya. Ay, nako ka, Alexis. Mag-ingat ka palagi, ma'am, ha? Opo, maraming salamat po. Napakalaking tulong po nung show nyo na to. Marami po kayong natutulungang tao. Sa Salamat. totoo lang po. Anong pangalan ng app, ma'am? Po, Anong pangalan ng app? Anong po? Anong? Nako, ha? Ginigig. Padala story po. Ayan, tama. Ida-download ko na po. Screenshot ko po. Ang diary ng pinaghirapan mo. Opo. Isa pa. Ikaw magsasabi ng ang diary ng pinaghirapan mo. Ikaw magsasabi nun, ha? Opo. Kunyari, commercial to. Okay? Opo. Ready? Sige po. Opo. Kaya mga kababayan, i-download na ang app na Padala Story. Ikaw na. Ang diary ng pinaghirapan mo. Ang galing talaga. Sobrang galing. Ang galing. Mas magaling ka kumpara dun sa yung nung isang gabi. Mas malayo. Ang galing-galing mo. Sobrang galing mo, ha? Ay, grabe. Isa pa, ha? Sige po. Okay po. Baka malay mo kunin ka ng may-ari. Kunin ka model, di ba? Sana. Okay, ready? Action! Malay Okay, here we natin. go. Sige Action, po. quiet on the set. Rolling, recording. 3, 2, 1. Mga kababayan, i-download na ang app na Padala Story. Ikaw na. Ang diary ng pinaghirapan mo. Ang galing talaga. Ang galing talaga. Sobrang galing. Ay, ang galing talaga. Oo, ang galing. Malay mo, pang ganito ka pala, no? Uy, nako. Ay. Ang comment nga po ng mga pinsan ko sa akin, kahit po yung papa ko. Anak, matalino ka sana eh. Pero bobo ka, Kaso, sabi. bobo ka pagdating sa pagpili ng lalaki. Totoo po yun. Yun po yung linya nila sa akin. Huwag kang masaktan kasi totoo naman. Totoo naman po. Inaamin ko naman po. Mag-ingat ka palagi dyan, ha? Salamat po sa pakikipagkwentuhan sa akin, ma'am. Bye-bye po. Salamat din po. Okay po.